Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ephesians 6:17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. I am Itanabas, who is the one who breaks the crook teaching in any different denomination. Ako mong padunggon sa actual nga exorcism. Darin, hapit na yun ni mawala. Hapit na mi mawala, Darin. Ay na siya ang puaan ng inyong giingon na inahan. Kay grabe na ka-powerful. Siya rin makapil din namo, Darin. Napalusaryo rin ako kadadlaw. Ayaw yun, Darwin. Kay ma-torture yun ni ma. Si Mama Mary Ray ba? Pakinggan nyo ito, mga kabransis, at unawain natin. Pakinggan natin at panuorin natin itong video. Isang video na nagpapatunay na wala pa palang kapangyarihan at walang kabuluhan ang ginagawang mga rebolto ng Romano Katoliko. Ito po'y ipinagyayabang ng isang paring Katoliko na si Darwin Getgano. Sabi ni Darwin Getgano, makapangyarihan daw ang kanyang Mother Mary, isang Maria na larawan. Hindi totoong Maria, dahil ang totoong Maria nasa Biblia, ina ng ating Panginoong Hesus, ay hindi rebulto, hindi larawan, at saka hindi magpasamba. Yan mga kabradsis, panoorin ninyo at unawain ninyo ng maigi. Yan ang ipinagyayabang ng isang paring Romano Katoliko na si Darwin Getgano. Makapangyarihan daw itong exorcism na ginagawa nila ay takot daw ang isang demonyo. Dahil si Maria lang daw ang makatalo sa kanila. Isang kasinungalingan na ibinabalita ng isang pare na sinungaling. No? Isang paring sinungaling. Dahil yan po'y kasinungalingan, dahil hindi po yun sinasabi ng Biblia. Yan po'y klaseng panglinlang ng mga tao. No? Tingnan ninyo, ito Darwin Getgano, tingnan mo yan. Tingnan mo itong nasusunog mong larawan. Ipakita yung kapangyarihan ng rebulto mong ipinagyayabang sa buong mundo. Yun, yung bunganga mong napakasinungaling ang aming Panginoong Hesus. Ang totoong Diyos na Espiritu na hindi rebulto. Pakinggan mo ito, Darwin Getgano. Huwag mong pagpatuloy yung ginagawa mong pagpanglinglang, pantaya, at saka pagsisinungaling sa social media. Dahil sasabihin ko sa inyo, ngayon la, ikaw talagang darating ang oras na magsisi ka. Kailangan kang sumunod kung ano ang kalooban ng Diyos. At kailangan kang maborn again. Maniwalag, manalig ka ng Panginoong Diyos. Sundin mo kung ano ang nasusulat. Ikaw, Darwin Getgano. Mucha fuerza a todos, una lástima. Impotencia en estado puro. ¡Hostia! Me cago en todo, tío. ¡Ay, Dios mío, es sacrilegio esto! ¡Dios mío de mi vida!
Dito po mga kabradsis, pakinggan at panoorin ninyo itong nakasulat sa banal na kasulatan. Sabi po sa Jeremiah Kapitulo 10, versikulo 5. Ito po'y napakaliwanag dahil sabi dito, sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Iyon ang sabi sa banal ng kasulatan. At sabi naman dito sa aklat ni Isaias Kapitulo 44, versikulo 10, sabi dito, sino ang nag-anyo sa isang Diyos o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anuman? Yan ang nakasulat. Wala tayong pakinabang sa mga inanyuang larawan, mga kabradsis, tandaan nyo yan. At dito po mga kabradsis sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5 mga kabradsis, napakahigpit ng paalala ng Diyos sa bawat nilalang. Sabi niya ganito, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. 4. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Verse 5. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatulo at ikaapat na saling lahi ng mga napupuot sa akin. Yan mga kabradsis ang dapat tandaan. Ito ang napakatinding utos ng Diyos doon kay Moses o sa bayang Israel. Sabi niya sa versikulo 5 sa Deuteronomy Kapitulo 7, kundi ganito ang inyong gagawin sa kanila, inyong igigiba ang kanilang mga dambana at inyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi na pinakaalaala at inyong ibubuwal ang kanilang mga asira at inyong susunugin sa apoy ang kanilang mga larawang inanyuan. Yan ang tinding utos ng Diyos. Susunugin ang mga larawan ng mga taong naglingkod ng mga larawan. Ito ang mapala sa mga taong nanalig sa mga larawan, mga kabradsis, dahil utos ito ng Diyos.